Meron kaming discussion kanina ng partner ko kung saan sinabi ko na nakaka-frustrate kasi putang ina dito sa mundong ito pagka matuwid ka o mabuti ka, talo ka. Talo ka. Pag hindi ka swapang, talo ka. Pag willing ka magsakripisyo, talo ka. Kung mapapansin ninyo, ang mga yumayaman dito, mga gago, mga ganid, mga corrupt, mga willing mang-apak ng kapwa para makaangat sila. Mga walang pagsisisi, walang empathy, wala. Yung mga ayaw magpagulang, yung mga hindi nagsasakripisyo, yung mga kabig ng kabig, yung mga ayaw malamangan, yun ang mga mayayaman dito, yung mga nagtatagumpay. Sa larangan naman ng buhay, yung mga matitinong ama, sila yung kawawa, sila yung niloloko ng babae, sila yung hindi na-appreciate. Yung mga ama naman na mayayaman na walang oras sa anak nila na putang ina, puro trauma lang yung binigay sa anak tapos tatapalan niya ng perang kapiraso, yun yung mga sarap ng buhay. Yun yung mga maginhawa sa mundong ito. Kahit saan kayo lumingon, tignan nyo. Yung mga asshole dyan, yun yung walang responsibilidad. O kaya tumatakas sa responsibilidad. Yung mga bumibitbit ng responsibilidad, sila yung naaabuso. Sila yung pagod. Sila yung walang oras sa sarili nila. Ganun eh. Sabi ko, nakaka-frustrate. Tignan nyo na lang yung mga nakaupo sa gobyerno. Puro putang ina lahat yan. Pero puta sila yung nandun. Yung mga walang pusong tumulong sa kapwa, sila yung nandun. Yung mga material na bagay, ang mga content, sila yung lalong yumayaman. Pero alam nyo, na-share ko lang yung frustration ko sa kanya. May discussion kami that led to a certain frustration na ganun. Pero alam nyo, kung malalaman natin yung purpose natin dito sa mundo, which is to sacrifice, Panginoon Jesucristo nga, hindi naging masarap yung buhay dito eh. Siya ang pinaka nagdusa rito sa mundong ibabaw na ito eh. To live is to sacrifice. And yung mga kabutihan natin, doon na lang natin sa langit asahan, kung maaari, na sa dulo ng lahat ng ito. Pag ginawa mo yung tama, ginawa mo yung mabuti, eh okay naman, di ba? Of course, wag rin tayong titigil manalangin na i-bless tayo ng Panginoon, di ba? Meron din namang mga nagsakripisyo na sa paningin ng Diyos ay kaya niyang hawakan yung kayamanan nang hindi siya masisira o hindi siya magiging masamang tao. Ipag-pray din natin. And ihanda rin natin yung sarili natin maging ganun tayo. Diba? Minsan kasi nagre-reklamo ka lang kasi nasa ibaba ka. Nung binless ka, puta, naging gago ka na. May ganun din naman. So, to live is to struggle. Yan ang katotohanan ng mundo. To live is to struggle and to die, hopefully, is to rest. God bless.